Tingnan nyo, ang ganda na nung ano ko. Topiary. Hindi siya bonsai topiary. Kasi hindi ko naman po siya nilagyan ng wire. Ang ganda ng mga bulaklak niya. Tapos ano po siya, dalawang sanga na pinaghiwalay, nagkahiwalay dahil sa katitrim lang. Tapos ganyan po yung puno niya. Ayan, di pala nalilinisan pa. Kailangan linisan to para hindi mabilis mabulok. Tubig lang po at saka toothbrush. Ayan, nakalitaw po yung ugat niya. Tapos nilagyan ko ng mga bato sa gilid para hindi maalis yung mga lupa niya. Ayan, tapos yung pot niya, yung penjing pot, ano lang siya, mababaw lang, parang 3 cm lang yung taas niya. Then pinatong lang po sa dalawang paso na, ayan, dahil matagal na, syempre matagal po kasi magpaganda ng mga ganito. Kita nyo, may mga lumot-lumot na yung kanyang patungan. Hindi po ito na-grap, siya po talaga yung original na sanga niya. Star purple po. Pero ang ganda, tingnan nyo, pag nag-flower na ganyan, na puno, ang ganda na niyang tingnan. And to think na hindi pa talaga summertime, tapos ganyan na siya mamulaklak. Yung tipong ulan pa nga ng ulan, ganyan nang mamulaklak. What more, pagdating ng summer, talaga pong sarado siya. Sarado siya, hindi mo makikita yung mga dahon niya. Puno siya ng bulaklak. Ang ganda. Gusto ko pang gumawa ng maraming ganito. Kaya lang ang tagal nga pong pagandahin eh. Ito nga parang mahigit ng 2 taon sa akin to eh. Unti-unti mong itrim yung mga sanga para po bumilog na ganyan. And then mapuno, lumago. Pero ang ganda niyan tingnan. Hindi ako nagsasawang tumingin sa kanya tuwing lalabas ako ng bahay. Tinatanaw ko muna siya bago ko umalis. Ang ganda. Pero kung yung pinakabilog ng bulaklak na to tapos iba-ibang kulay, grafted siya, mas maganda sana. Ayan, sana makagawa tayo ng marami pang ganito at mas maganda na bulaklak. Yan, hahanap pa po ulit ako ng mga bato na ganito. Sa bundok po kasi ito nakukuha eh. Sa mga may ilog, ganon. Hindi pa maganda yung shape nito. Marami pang ganito na mas maganda. Mas maraming butas. Mas magandang taniman. Lagyan ng puno ng bougainvillea sa mga butas niya. Marami pang mas magandang korte dyan, style dyan. At hahanap ako nun. Yan, para mas maganda pong alaga yung bougainvillea kasi marami kang pwedeng gawin sa kanya. Una na nga po itong hindi mo naman siya ginrap pero naiporma mo ng napaganda mo. Ayan, ako po nagagandahan kahit simple lang ganito. So, yan, magagawa mong ganyan. Then, syempre, para naman doon sa mga grafted natin, ito naman po, yung sample ng maaari mo pang gawin sa bougainvillea. Yung bali, isang puno siya, pero iba-iba kulay ng bulaklak. Ito nga po yung grafted. Ayan. So, maraming pwedeng gawin sa bougainvillea. Ito yung halaman na parang di ka magsasawa kasi lagi kang bibigyan ng makukulay na mga bulaklak. Ayan, ang ganda niyan. And then, ito naman po, sa klase naman po ng paso, ito, ang laki ng paso niya. Tapos, may stand siya, mataba. Then, ganyan. Ganyan na, yung mga bulaklak niya, ang ganda. Tapos, nilagyan ko naman po ito ng ganito. Yung bermuda yata ito, ewan ko ba, kinuha ko lang doon sa isang paso ko na may bermuda din. Tapos, hindi ko na na-trim. Ang nangyari po, ayan, lumabas na yung kanyang mga sanga. Meron ng mga nakalawit na sanga. Ayan.
tinatansya ko nga kung makakaagaw ba siya sa nutrients nitong bougainvillea. Para namang hindi siya apektado. Kaya inayaan ko ng ganyan. Okay lang siya. Ayan, ang dami na niyang bulaklak. Then malago na rin yung mga sanga niya. Ayan, kakatrim ko lang kaya medyo ganyan. Pero pag bumulas yan, maganda. Ayan, Hawaii purple, golden summer purple, golden picture, Angus gold, golden summer purple, and then Hawaii white. Ayan. Ayan, konting lago pa at super na siya. Sa ganda. Ayan. And then ito pa po, isang magandang RSO. Hindi pa naayos yung paso niya, hindi pa napipinturahan. Pero ang ganda ng shape niya. Yung ugat niya. Ayan. Para siya pawitan ng aso. May buntot. Tapos may mga paa. Yan, golden summer din po ang nilagay ko dito para masipag mamulaklak. Then maganda yung variegation. Ayan. Ito naman po mataba yung puno. Ayan, medyo mataas yung paso, and then mataba yung puno. And then ganyan, ang dami niyang bulaklak. So maraming shape ng paso na babagayan. Depende doon sa puno ng bougainvillea natin. Ayan, ito po lang, yan basta ganyan. Tapos maraming sanga, hindi pa siya nagpa-flower. Tapos meron din tayo syempre yung mga ganito. Yan, parang mini forest. Tapos bilog yung niya. Bilog yung paso niya. Tapos dalawang puno na pinagsama. Tapos ganyan po yung mga niya. Kukunti pa lang yung flower niya. Then eto pa. Ayan, ganyan din yung same sila ng paso. And then ganyan din yung puno nila, parang pinagsama. Then ganyan siya. Yan, MJ. Ganda ng bulaklak niyan Yung combination ng dahon na yellow yung dahon. Tapos po siya pink yung bulaklak. Ganda. Ayan. Dito naman po, ayan, parang exposed root din siya. Tapos ganyan yung paso niya. Then medyo mataas yung sanga. Ayan, eto king opal. Ganyan yung puno niya. Nakalabas yung mga ugat. So marami pong pwedeng gawing style sa bougainvillea kapag itinatanim ito. At marami ring klase ng paso na pwede mong paglagyan. Pwede mong gumawa ng sariling style ng paso. Depende doon sa shape nung puno ng bougainvillea. Yan, ito meron ng may-ari kaya may flag na red. Yan, iba naman po ito, cone pot naman yung pinaglagyan niya. Then maliit na paso lang siya para madali pong i-ship. Yung mga ganun po kasi napapabas ship namin. Yan, ito pa po ang isang maganda. Yan, mataba rin yung puno niya. Pero marami siyang sanga, parang maraming puno. Pero isang puno lang siya. Ayan, kakatrim ko lang po. Kaya, yan pa lang yung mga sanga niya. Dati mahaba na to tinrim ko. Para lumago. Yan, kangina nagtrim din ako dito. Basta may time po ako, trim ako ng trim. Ito pala hindi ko natitrim, humaba na. Hindi maganda sa 21 viewers yung napakahaba. Maganda siya pag lang. Yung parang binobonsai siya. Papahikliin mo lang yung mga sanga. Ito rin po maganda. Maliit lang yung paso niya. Tapos masipag mamulaklak. Yung variety niya. Barako white. Daming bulaklak na white. Then ito pa po isang maganda. Ayan. Dati ko nang na-vlog to yata Ayan. Hanggang ngayon mabulaklak pa. Marami pang bulaklak.
Yan, tapos ganyan din yung ano niya, yung puno niya. Parang nakalabas din ng konti yung kanyang mga ugat. Ito po maganda rin, oh. Naka-cone pot lang siya, then tapos naka-expose yung roots niya. And then ayan. Ano po ito? Golden Pedro. Golden Pedro. Kakatrim ko lang po nito kaya ganito itsura. Pero yun, nakita nyo ano, lumalabas na yung mga ano, spout niya. Nag-uusbong na. Ito naman po ano, blueberry. Yan, kapag nagtrim po tayo na nalalaglag sa mga sanga, dapat inaalis natin to kasi po ano, nabubulok siya. Nahahawa yung mga sanga na dapat sana hindi naman mabulok. Ayan, ang ganda rin yan. Yung mga paso po na yan, hindi pa maganda pintura kasi pagka na po hindi na nag-uulan at saka po pipinturahan sila ng maayos. Pero habang nag-uulan, hindi muna natin sila aayusin. So ayan po ang mga grafted natin dito. Ito ang daming flower, tanglong red. Yan, ganyan yung paso niya. Mukha pa siyang luma. Mga pangit yung paso pala. Pangit yung paso. Hindi pa tayo nakakapagpaganda ng paso. Pintura lang katapat niyan. Ayan, Pedro Bambino ang ganda. Pure to na Pedro Bambino kasi nakikita ko po yung Pedro Bambino. Ang gandang mamulaklak. Kaya sinolo ko. Yan, monograph na gold. Hindi siya golden. Pedro Bambino lang yata siya. Wala siyang variegation na kulay yellow. So ayan po, kung gusto nyo mag-visit po dito sa garden, our garden or Royal Garden is located at Santa Lucia, San Miguel, Bulacan. Nakapin po tayo sa Google Maps. Or kung gusto niyo naman makakonect sa amin online, meron po kaming Facebook page na kapangalan nitong ating YouTube channel, Royal Garden of Bougainvillea. Yan, dyan niyo po kami pwedeng makontak. Or makausap, or makapag-inquire kung ano yung mga available, kung paano isi-ship, ganun po. Paano yung mode of payment. Ayan, may admin po tayo dyan na makakasagot sa inyo. Ito ang ganda, oh. Tapos naka-slant po ito. Gusto na to, naka-slant. Yan, patagilid. Ang tayo. Ang talim. Ito naman po, super laki ng kawa. Tapos, ayan, ang dami niyang bulaklak. Ang dami. Yan, thanks for watching!